Samantala, dala ng katandaan ng gusali at bunsod na rin ng pinsala ng kamakailang sunog, i-demolish na ang Dao Building sa San Francisco High School na natupok noong linggo. Sa kanyang pagbisita sa paaralan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kakailanganin ng magtayo ng bagong building upang masiguro na rin ang kaligtasan ng mga estudyante at gurong gagamit nito. Ang detalye ng balita sa report na ito. Karamihan ng mga mag-aaral, ang unang araw ng eskwela ang inaabangan taon-taon. Bagong gamit pang eskwela, bagong mga kaklase at bago ring mga silid-aralan. Ngunit kabaliktaran ito ang sumalubong sa mahigit 700 estudyante ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City matapos kainin ng apoy ang isang gusali sa paaralan isang araw bago ang balik eskwela. Bandang 10:45 ng umaga ng ika-15 ng Hunyo nang tupukin ng lumalagablab na apoy ang ikalawang palapag ng Dao Building ng paaralan habang nadamay na rin ang ilang bahagi sa unang palapag. Ang sunog iniakyat sa ikatlong alarma bago tuluyang idineklarang fire out bandang 11:58 ng umaga. 3 araw mula ng maganap ang sunog, bakas na bakas pa rin sa gusali ang natamo nitong pinsala mula sa pagliyab. Ang mga silid-aralan sa ikalawang palapag ng gusali, tupok na tupok mula sa sunog habang maging ang mga silya ay bakal na lamang ang natira. Kita rin ang mga naiwang debris na resulta ng apoy na lumamon sa gusali na magsisilbisa ng silid-aralan ng halos 720 na mga mag-aaral bukod pa sa library area. Hindi pa tuluyang nakukumpirma ang sanhi ng sunog, ngunit electrical issues ang pangunahing anggulo ngayon ng Bureau of Fire Protection o BFP. Sa kabila nito, naituloy pa rin ang pagbubukas ng eskwela noong June 16 kung saan inilipat na lamang muna ang mga mag-aaral sa ibang gusali para sa pansamantalang silid-aralan. Nitong Miyerkules ika-18 ng Mayo, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang natupok na gusali sa paaralan, bitbit ang mga assistance na ibibigay ng gobyerno bilang tugon sa insidente. Kasama niya sa naging inspeksyon sa Department of Education Secretary Sonny Angara na nagpaabot din ng mga magiging plano at hakbang ng ahensya upang matulungan ang mga apektado ng sunog. Una na dito, inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na simulan na ang planong rekonstruksyon sa gusali na kakailanganin ng palitan ng bago bunsod na rin ang pinsala ng sunog. We must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga course. I already instructed the Public Works, the Department of Public Works and Highways, na tignan nila and what will it take, how soon can we rebuild it. Ang plano yata, ito 2 stories, gagawing 4 stories, tapos mga ibang facilities na kailangan. So, in a way, it's an opportunity for us to upgrade the building. It's unfortunate that it had to have happened because of a fire. Ang planong bagong gusali magiging 4-story na mula sa 2 at magkakaroon na ng 36 na classrooms na tinatayang makakapag-accommodate ng 1,200 hanggang 1,500 na mga estudyante. Tinataya ring aabuti ng 1 taon ang pagbuo rito. Nangako rin ng Pangulo na papalitan ng mga nasira at napinsalang kagamitan mula sa sunog, kabilang na mga school supplies at equipments para sa mga estudyante, maging sa mga kaguruan. Sa parte naman ng DepEd, siniguro ni Secretary Angara na may mga nakahanda na rin daw na aid at assistance ang ahensya bilang tugon sa naging insidente. Tingnan natin yung mga computers. Ngayon pa lang may dala na tayong 10 computer para sa eskwelahan. Pero yung mas kailangan pag-aralan, ano yung next steps dito sa nasunog na gusali dahil napakaraming apektadong estudyante. Upuan ho, yung may mga pribadong entities at mayroon tayong spare na upuan. So binigyan natin ng upuan at saka nilipat po sa ibang building dito. Dito rin kasi nakabahay yung schools division. So yung schools division, binakante nila yung opisina nila para ma-prioritize. Bukod pa ito sa inilaang 100,000 pesos na pondo ng DepEd para matugunan ng mga immediate needs para sa apektadong paaralan. Nagpaabot na rin aniya ang Alumni Association ng paaralan at ang lokal na pamahalaan ng Barangay Santo Cristo ng mga pintura, toilet fixtures at manpower para sa mga pasilidad na kailangang isaayos. Siniguro rin ni Angara na patuloy na imomonitor ng ahensya ang sitwasyon sa paaralan at magpapaabot ng mga kakailanganin pang tulong at assistance. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.